Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, classmates in Mangfar. I am Norin Haji Salek, and today I'm going to discuss this presentation about the validity and effects of marriage. So, when we say validity, it is acceptable according to the law. And the effects of marriage is ito yung mga batil marriage or void marriage. Batil marriage. The following marriage shall be void, batil from the beginning. A. Those contracted contrary to Articles 23, 24, 25, and 26. So, I believe na itong mga article na to ay napaliwanag na sa atin ng mga previous reporter natin. Kung ano ba yung napapaloob sa mga article na to, so hindi ko na po i-discuss ulit. B. Those contracted and contravention of the prohibition against unlawful conjunction. So, yung pag-contract ng marriage na against sa unlawful conjunction. So, mamaya malalaman natin kung ano ba yung tinatawag na unlawful conjunction. C. Those contracted by parties, one or both of whom have been found guilty of having killed, disposed of either of them. So, kung sino man na mapapatunayan na sa isa sa mag-asawa na pinatay niya yung kanyang spouse or asawa, automatic na batil yung kanilang kasal or mawawala na ng bisa yung kanilang kasal. Kung sakali man na yung namatay ay may mga naiwang property, so wala na din karapatan yung asawang lalaki na kumuha dun sa mga naiwang properties ng kanyang asawa. So next, marriage against unlawful conjunction. In legal terminology, unlawful conjunction is that marital situation established when a Muslim man marries a woman whose sister, niece, or aunt is already married to him, or marrying women who are closely related to each other either by consanguinity or fosterage, that if one of them were a man and the other woman, marriage between them would be unlawful. Marriage with two sisters, whether simultaneously or successively, while the first marriage subsists marriage with wife's aunt or niece. So, unlawful conjunction, ito yung pagpapakasal na hindi sang-ayon sa batas ng Islam or labag sa batas na kapag ang isang Muslim na lalaki ay nagpakasal sa kapatid ng kanyang asawa or sa pamangkin or sa kanyang aunt ng kanyang asawa ay magiging unlawful or labag sa batas ng Islam. Kung sakaling pinagsabay-sibay sila or pinagdwaya-dwaya, ito ay hindi pwede or labag sa batas. Maaari lang gawin nung lalaki na asawahin yung related o yung kamag-anak ng kanyang asawa kung sakaling yung unang asawa niya ay namatay or wala na sila or hiwalay na. So alam ko na-discuss na din sa atin to ng unang mga reporters natin, kaya alam natin kung ano ba yung tinatawag na unlawful conjunction. So dito na tayo sa rules on marriage against unlawful conjunction. When a man marries two sisters by one contract or simultaneously, separation must be effected between them and him, the man. So, for example, may isang lalaki na nag-asawa ng magkapatid na pinagsabay yung ceremony ng kanilang kasal. Halimbawa, nangyari lang to dahil wala pa silang alam about Islam, about sa pwede at hindi pwede sa kasal. So, kailangan dun sa lalaki, once na malaman niya na hindi pala yung pwede, agad niyang hihiwalayan yung isa sa kanyang asawa. At yung magkapatid ay mapaghihiwalay din. Hindi sila pwedeng pagsama-samahin sa iisang bahay kahit pa hiniwalayan na nung lalaki yung isa sa magkapatid. So number 2, but if married them by two separate construct, the second marriage is facile, irregular, and it will be incumbent on him to separate from her. So kung ang pagpapakasal nila ay hiwalay or
hindi pinagsabay, pero yung unang asawa ay asawa pa rin niya, hindi pa rin sila naghiwalay. So, ang pangalawang kasal ng lalaki tsaka yung kapatid ay invalid. At hindi yun nararapat na gawin ng isang Muslim. According to the Quran, prohibited to you for marriage are two sisters in wedlock at the same time. So yun nga, hindi maaring pagsabayin ng lalaki ang kanyang asawa at ang kapatid ng kanyang asawa. It is also considered unlawful conjunction to marry a woman in her paternal or maternal aunt. So, hindi rin maaaring pagsabayin ng lalaki ang kanyang asawa sa paternal or maternal aunt ng kanyang asawa, which means yung tita ng babae sa side, sa father or mother. So, according kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, no one should conjoin in marriage his wife and her father's sister or his wife and her mother's sister. So, yun po, hindi po pwedeng pagdoya-doyain yung magkakamag-anak, which means yung auntie ng kanyang asawa, either sa father's side or sa mother's side. If ever man na mangyari yung ganitong marriage, void po or batil yung kanilang kasal. So ang rules dito, kung nasa sitwasyon tayo ng ganito, once na malaman natin na hindi pala ito tama, makipaghiwalay tayo agad dun sa asawa. Next, other kind of void marriage. The Muslim law, besides those given in Article 31 of the Muslim Code, regards also the following marriage as void. So, itong Article 31, yan yung mga na-discuss natin kanina, which is yung ABC. So, ito rin yung another kind ng void marriage. First, polytheism. That is marriage between a Muslim female and a shirk or polytheist or unbeliever and idolater. So, ito yung pag-iibigan ng babaeng Muslim sa lalaking idolaters or Christians na minsan ay humahantong sa pagpapakasal ng dalawa. So, void po yung kanilang kasal, walang bisa yung kanilang kasal dahil sa mahigpit na pinagbabawal ng Islam na makipagrelasyon ang babaeng Muslim sa lalaking Christian or iba ang pinaniniwala ang Diyos. Dahil according to the Quran, do not give believing women in marriage to the idolaters until they believe. So, wag natin daw ibigay o ipagkatiwalang ipakasal ang mga babaeng Muslim sa lalaking idolaters until they believe, hanggang sa sila ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, bakit ba ang babae ay hindi pwedeng magpakasal sa lalaking idolaters? Pero yung mga lalaki ay pinahintulutan naman ng Islam. So, dahil sa ang lalaki yung nasusunod, or madalas talaga yung lalaki yung nasusunod sa mag-asawa. So, pinangabungan, ano ba yun? Tawag? Pinangabungan ng Islam or iniiwas ng Islam yung mga babae na madala or mapunta sa maling landas. So, ang lalaki naman, pinahintulutan sila mag-asawa ng Christian dahil sa malaki yung chance na may tama nila yung paniniwala ng asawa nilang babae. Or maituwid sila sa tamang landas patungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, maraming ganyan dito sa atin, di ba? Madalas yung balik Islam pa ang nakakakumpleto magsala ng 5 times a day kaysa sa mga taong moro. So, number 2, marriage with a woman is the wife of another. So, ito nga, void din po sa mga lalaki na mag-asawa ng babaeng may asawa. So, walang duaya-duaya ang lalaki, ha? Wala pong duaya sa lalaki. Baka kung lalaki yung magkaroon ng duaya, magpatayan pa sila.
So, ang pwede lang asawahin ng lalaki, yung mga balo, bituanan, yun lang. So, third, marriage, according to the Quran, prohibited to you for marriage also are woman already married. So, yun nga. Hindi talaga pwedeng asawahin yung babaeng may asawa. Third, a fifth marriage contracted by a Muslim male during substance of his 4 marriages. So, bawal din sa lalaki na mag-asawa ng limang babae. Quranic verse stating, marry woman of your choice, 2 or 3 or 4. So, hanggang 4 lang daw yung pinayagan ng Islam na asawahin. Which is, according to all Muslim jurists, the maximum number of wives that Muslim man is permitted to have at time is 4, and beyond that is already prohibited. Hence, the tradition from the Prophet ﷺ, where he prohibited a man from having more than 4 wives at a time. So, ayun nga sa mga Muslim jurists or mga ulama, ang maximum ng pag-asawa ng lalaki ay hanggang 4 lang. Kung lumagpas man sa 4, yung kanilang asawa ay prohibited na po yun. So, however, the fifth marriage is considered irregular by some authorities, since the death or divorce of one of the first 4 wives will regularize the fifth marriage. So, yun nga, magkakaroon lang yung lalaki ng panglimang asawa kung yung unang asawa ay namatay or may namatay sa kanyang 4 na asawa or naghiwalay. Pero, bago pinayagan ng Islam ang pag-asawa ng more than 1, ay may mga condition pa. Kung sa tingin niyo mga lalaki na hindi niyo kayang ibigay yung mga rights and obligation niyo sa mga asawa niyo, much better na mag-stick na lang kayo sa isa. In the last, the legal effects of void marriage. So, ito yung mga legal na mangyayari sa mag-asawang batil yung kanilang kasal. Under the Muslim law, jurisprudence, a void batil marriage is one the existence of which is like it's not existing or in contemplation of law. It is as if no marriage has ever been performed. So, kapag yung batil yung isang kasal, parang walang kasal din na nangyari at magkakakumit pa sila ng sins Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag pinagpatuloy pa din nila yung kanilang pagsasama, araw-araw silang magkakakumit ng malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-iyazubillah. As such, it confirms no legal rights and creates no obligations. So, wala din silang karapatan na makuha yung kanilang rights and obligations. And therefore, no dower shall become due against the man, no observance of the term probation iddah shall become necessary for the woman, and the issues born to them shall not be considered legitimate. So, wala din dower na dapat bayaran ng lalaki dun sa babae, at kung maghihiwalay, sana maghiwalay, hindi rin kailangan isagawa pa yung iddah ng babae dahil sa umpisa pa lang, wala na din bisa yung kanilang kasal. So, that's all. Sana kahit pa paano meron din kayong natutunan. Kung may mga nasabi man akong hindi nakatama, please sa mga ustads natin dito, paki-correct na lang po. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.